Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel, It's Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At eto, pag-uusapan natin mga babayan, no? Dahil di umano, meron na daw pong dalawang kontraktor ang nakatakas at nasa ibang bansa na po mga kababayan. Opo. No, mukhang natatakasan na tayo netong mga kontraktor na to ng DPWH na di umano sangkot po dyan po sa mga maanumalyang project o mga ghost project po ng DPWH sa mga flood control projects mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyo. At syempre huwag niyo pong kakalimutang i-click ang subscribe button dyan sa ibaba sa mga hindi pa po nakasubscribe. At maraming salamat. Shoutout sa mga followers natin. Okay, so ito mga babayan, mainit na mainit ngayon, no? Ang balitang ito na kung saan di umano may mga contractors na daw po o dalawa sa mga contractor ang nakatakas na po at nakalabas na ng bansa mga kababayan. Okay, so panoorin natin yung balita na yan. Ano sa palagay ninyo? No? Dapat ba talagang i-hold na natin itong mga to? Kaya lang wala pa kasing kasong formal case, no, na isampa sa kanila para magkaroon sila ng mga hold departure order, mga babayan. Siguro, no, kung bibilisan pa ng mga nag-iimbestiga sa Senado, sa Congress, mapapadali itong mga hold departure na to. Baka ito magaya po, mga babayan, no, na mga nangyari dyan kila Alice Guo, mga babayan, at Cassandra Ong. Natakasan tayo. Buti na lang nahuli, no? At nadakip ng Interpol itong dalawang to at yung mga kasamahan nila. 'Di ba? Masaklap nito, no? Baka mamaya makatakas yung ibang mga contractor syempre, may pera yung mga 'yan. Kayang-kaya nilang umalis ng bansa lalo't wala pang mga kaso, no, na naisasampa po sa kanila. Okay, so panoorin natin tong balita na to mga babayan. Ano ng bansa ang ilang kontraktor na pinadadalo sa pagdinig ng Senado sa sinasabing maanumalyang flood control projects? Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Nasa labas na ng bansa ang ilang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Ito ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na nag-iimbestiga sa anomalya. Mayroon lang nasa Amerika, kapilang ang umamin sa kanyang nasangkot sa anomalya pero takot na lumantad. Nako. Kasi sa informasyon na hinahanap na kung present sila, may nagsasabi nga sa ibang bansa. Yan lang. Pero may commitment sila sa iyo, sir, na uuwi sila kapag pinatawag yun na po sa Blue Ribbon? Hindi, wala kaming makita kasi nga nasa ibang bansa, so hindi namin malaman kung isasagot na. Pero may representative sila, ang problema lang, may capacity ba na i-represent naman sila, lalo na sa mga tanong na very crucial. So, maaari namin silang ipa-arresto eventually. Binigyan ni Edie Marcoleta na hindi ito matatawag na pagtakasan ngayon at hindi rin anya mapipigilan ng Blue Ribbon Committee. Ipinaluhanag ng mababatas na ang lookout bulletin order lang ang pwedeng hilingin ng Senado sa Bureau of Immigration at korte lang ang pwedeng mag-issue ng hold departure order. Yan ang balitang kumpirmado. Okay, so yan mga kababayan, no, yung sinasabi natin na hindi sila pwedeng i-hold departure, no, kasi wala pang ang kaso Otherwise, no, mag-i-issue ang Supreme Court, no, at kung may kaso na naisampa sa kanila. Di ba mga kababayan? Kaya naman, etong si DPWH, no, Vince Dizon, Secretary, no, nagpalabas na po, no, ng lookout order dito sa mga tao na to. No, yung mga pinaghihinalaan at kasama nga po diyan etong si Sara Diskaya at iba pang mga contractors, mga kababayan. 'Di ba? So ito po 'yan. Sign a request to the Justice Secretary, copy furnished the Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. And I will enumerate.
Okay, so ayan, iisa-isahin po neto nga si Secretary Dizon, ito pong mga tao na nakasama po sa listahan ng mga lookout order, mga babayan. I will enumerate. The lookout order that I have requested, the DOJ and the Bureau of Immigration are on. OIC Assistant Regional Director Henry C. Alcantara. Ayan, si Alcantara, mga babayan. Number 1, unang-una, mga babayan. OIC District Engineer Bryce Erickson B. Hernandez. Ayan. OIC Assistant District Engineer JPD Mendoza. Engineer Ernesto C. Galang, Planning and Design Section, Gato DPWH. Engineer John Michael E. Ramos, Construction Section. Engineer Norberto L. Santos, Quality Assurance and Hydrology Section. Engineer Jaime R. Hernandez, Maintenance Section. Florarin Karamihan, engineer, mga babayan, no? Y. Simbulan, Administrative Section. Juanito C. Mendoza, Finance Section. Engineer Benedict J. Matawaran, Procurement Unit. Mr. Alex H. Abidillo, President, Legacy Construction Corporation. Ms. Cesara C. Discaya Eto na, and mga Pacifico kontrakto. F. Discaya, President and AMO, respectively, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ms. Maria Roma Angelin D. Rimando, Owner and Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan B. Kirante, Owner, Proprietor, QM Builders. Mr. Ernie G. Bagao, Owner, Proprietor, EGB Construction Corporation. Mr. Yumir S. Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builders, Inc. Ms. Aderma Angeli D. Alcazar, President, CEO, SunWest Incorporated. Mr. Edgar S. Acosta, President, Hightone Construction and Development Corporation. Mr. Wilfredo M. Natividad, Owner, General Manager, 888 Construction and Supply, Inc. Mr. Romeo C. Miranda, President, AMO, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corp. Mr. Alan V. Arevalo, General Manager, Wawaw Builders. No, Ms. yan na si Marjorie Wawaw. O. Samidan, Authorized Managing Officer, MG Samidan Construction. Mr. Luistro R. Tiki, President, LR Tiki Builders, Inc. And Mr. Ryan Willie D. Uy, Proprietor, Road Edge Trading and Development Services. I would like to thank the... So, yan mga babayan, yung mga contractors at mga engineers po, mga babayan, na binigyan o hinihiling na ito nga si Secretary Vince Dizon na isa ilalim po sa lookout, mga babayan. Dahil baka nga po maglayasan yung mga yan. Senate Blue Ribbon Committee and the House committees because we based this list on their ongoing investigation. So, kung at sino yung mga inimbitahan, sinupina, ito ang pinagbasihan natin. Hindi ito final na listahan kung may kinakailangan pang ipa-request ng lookout order sa mga susunod na araw at susunod na linggo, magdadagdag kami dito sa listahan to. But we will be giving copies to the media, but this has already been sent to the Secretary of Justice and to Commissioner Joel Viado of the Bureau of Immigration. So, this is all part of the President's directives to hold people to account and to make sure that the department is cleansed from these people now who have unfortunately not taken care of the people's money. Ayan, mga babayan. No? Talagang makikita natin na kumikilos no, ang ating gobyerno, ang ating Pangulo para mapanagot itong mga tao na to. At ito po ang naging sagot ng palasyo dyan, mga babayan. Dahil naitanong nga po yan kay Secretary Claire Castro, kay Yusek Claire Castro, mga babayan. No? Yusek, doon sa Independent Commission na binubuo, can you give us an idea kung gaano yung scope ng power niya? Meron po ba itong magkakaroon po ba siya ng subpoena power para maipatawag yung mga taong nasa sangkot doon sa mga anomalya? Noon po ay sinasabi po natin na mukhang walang subpoena power, pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin
para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. So, mas pinalakas. Follow up lang ako doon sa ibang, pero doon pa rin sa anomaly. Reaction natin doon sa revelation ni Senator Marcoleta na meron na daw 2 contractors na nakaalis ng bansa. And do you consider this as a concern on the part of Malacanang? Sa ngayon po, since wala naman po kasing kaso pa na naisasampa, hindi po talaga natin mapipigilan ang sino man na umalis ng bansa dahil may freedom of movement po tayo at yun ay nirerespeto. At kaya nga po ngayon ay mabilis na kumilos si Secretary Vince, anisunod na rin po sa utos ng Pangulo. At nag-request na po siya for a lookout bulletin para po makita natin kung ano yung mga movement ng mga maaaring involved dito sa mga maanumalyang flood control projects. Yung isa lang po. Kailan po ba papasok yung AMLAC dito sa mga pinag-uusapang flood control projects sa anomaly? Ang AMLAC naman po kasi, they can initiate an investigation. Pero kung paano sila papasok, ay hindi na po nila ito dapat isinisiwalat. At baka Tama naman. magkaroon pa ng movement. No? Yung iba maaaring mga masangkot dito kung isisiwalat pa nila yung kanilang mga aksyon patungkol dito. Thank you po, Yusek. Yun. Tama naman mga kababayan. No? Actually, dapat nga hindi ine-expose yung mga plano ng gobyerno pagdating sa ganyan. 'Di ba? Kasi makakagawa sila ng paraan o nakakaisip sila ng mga paraan. Kaya yung iba na nakakatakas, 'di ba? So dapat yung mga ganyang klaseng tanong hindi na ini-entertain mga kababayan. Ibig ko lang sabihin, no, dapat pagka mga ganyan yung mga tanong ng mga media, wag na sagutin kasi nakakakuha ng idea itong mga tao na involved, lalong-lalo na malaking amount po. No, ito nga pinag-uusapan dito, bilyones po ito, mga kababayan, at corruption po. No, ang pinag-uusapan natin dito. Ito na ang kinakatakot ng mga diskaya, mga kababayan, dahil ito pong si Mayor Vico Soto, no, titestigo po o handang tumestigo sa Senado tungkol sa mga flood control project scandal, mga kababayan. Nako po, eto na. Imagine ninyo, no, yung dating binanat-banata nila during campaign period, mga kababayan, eto na yung buwelta ni Mayor Vico Soto sa kanila. Napakatinding kaabang-abang to, mga kababayan, no? At talaga namang ngayon nakikita nating palaban, no? Itong si Mayor Vico Soto. Ito siguro yung sinasabi nga natin, no? The return of the comeback, respack ni Mayor. Ito yung respack parang sweet revenge, no? Netong si Mayor Vico Soto, mga kababayan, 'di ba? Dahil during campaign period talagang ang daming ibinato sa kanya. No, pero alam nyo, ito yung isa sa mga mayor na talagang hinahanga natin, no, na ayaw sa korupsyon at talagang yung transparency. No, isa siya na nagpatino, mga babayan, diyan po sa siyudad ng Pasig. No, talaga namang inayos niya at kaya siya minahal ng mga taga Pasig o mga Pasigueño. At talagang hinangaan po, no, ito nga si Mayor Vico Soto. At ito nga ngayon, handa po siyang tumestigo sa Senado, no, tungkol po dyan sa mga flood control projects. Ano, kinakabahan na siguro itong mga diskaya na to, mga babae. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutout sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin ang bakbakan dito sa ating channel. At ito, panoorin natin itong balita na to, mga babayan. Okay? Let's go. Kinumpirma ni Senate Minority Leader Tito Soto na posibleng imbitahan ang kanyang pamangkin na si Pasig City Mayor Vico Soto sa investigasyon sa flood control scandal. Handa naman ang alkalde na humarap sa Senado. Now, eto, mga babayan, handang humarap sa Senado si Mayor Vico Soto.
Sinasabi natin, di ba? Bananatan yun ang binanatan eto ngayon, no, nakahanap ng tiyempo. O di sweet revenge tong si Mayor Vico Soto. Walang kahirap-hirap. Bumalik sa kanila. Di ba? Narito ang agenda report ni Hannah T. Alam nyo, you cannot put a good man down. No, hindi nyo kayang pabagsakin ng isang mabait na tao, mga babayan. Lalo't ganito nakikita, no, na kumikilos, umaaksyon, no, ang isang mayor, agaya nito, no, ni Mayor Vico Soto, hindi nila kayang pabagsakin, 'di ba? Kung po pwede nga lang bigyan pa to ng mahabang termino diyan no, patakbuhin sa Senado at ugong-ugo nga ngayon, no, na gusto siyang patakbuhin presidente, mga babayan, pero wag muna. No, dahil masisira, no, itong si Mayor Vico Soto. Step by step siguro muna, Mayor. 'Di ba? Makikita natin, no, na talagang napakagaling ni Mayor Vico Soto. Willing to testify si Pasig City Mayor Vico Soto sa Senate investigation tungkol sa flood control projects. Yeah. Isa si Mayor Vico sa mga nagbunyag ng samut-saring construction firms na pagmamayari ng Diskaya family. Yun, ang isa sa kinakatakot nila, no, ang pagtestigo ni Mayor Vico dahil siya mismo ang nagbunyag, no, doon sa mga construction firm na itong mga Diskaya. Panawagan niya sa madla, huwag hayaang matabunan ang issue sa flood control. Tama. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik sila issue, tapos magkakalimutan na tayo. Hindi pwede. Huwag tayong pumayag bilang mga mamamayang Pilipino, bilang government officials, bilang ordinaryong mamamayan, bilang media. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Medyo mabigat yung panawagan dito ni Mayor Vico Soto, mga babayan. No? Tama naman. No? Na baka magkalimutan na lang after na lang na itong hearing na to, mga babayan. Sana may managot. No? Managot yung mga dapat managot, mga babayan. At mas laliman pa nila yung investigasyon. No? Lalo na siguro pag tumestigo pa itong si Mayor Vico Soto, mga babayan dyan sa Senado, talagang kakabahan na itong mga to. Matatandaang nakamonitor ang alkalde sa previous hearing kung saan inaccurate umano ang ilan sa pahayag ni Sara Diskaya. Kabilang dyan ang paiba-ibang stand ng dati niyang mayoral contender tungkol sa pagkontrol nito sa siyam na construction firms. Oo, nakita natin yan, mga babayan. May inamin siya, tapos sa huli, tinatanggi niya, 'di ba, na sila yung nagmamayari ng mga kumpanya na yon, 'di ba? Pero sa huli, inamin niya pa rin. Yun yung sinasabi ni Mayor, na paiba-iba yung stand nila, no, doon sa mga kumpanya nila. Kabila nito, ikinatuwa ni Soto ang ongoing investigation sa Kongreso. Pero ang pinaka-importante raw, mapanagot at makasuhan ang sino mang sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Tama. Pagdating sa mga kinumpiskang luxury vehicles ng mga Diskaya, sana rin daw, kasunod nito, matigil na ang maduming kalakaran o modus sa gobyerno. Ang porsyentuhan ng mga opisyal sa pondo ng flood control hanggang sa makapagbulsa rin ng mga contractor. Bahala na po ang customs, pero ang importante yung mga infrastructure projects na hindi na maulit. Kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin Nakikipag-ugnayan na ang Pasig City LGU sa gobyerno pagdating sa mga dokumento ng mga kontratista. Kabilang dito ang business permits dahil mukhang may fraudulence document daw ang ilan sa kanila na pwedeng gamitin sa case build-up ayon kay Soto. Kahapon may isang national government agency na humingi ng mga dokumento sa LGU. So binigay namin kaagad. So let's all do our part to make sure that the people who are guilty are held accountable. Katunayan, mga babayan, no, binigay nila yung dokumento na hinihingi, no, ng National Government Agency, mga babayan. Dako po. Dumadami ang ebidensya. maging ang LGU, nagsasagawa na rin ng parallel investigation tungkol sa flood control projects. Nag-submit na rin po ako sa DPWH ng sulat mula sa akin, mula sa lokal na pamahalaan para sa isang Freedom of Information FOI request for documents pertaining to flood control projects within our jurisdiction.
Higit sa 100 kontratista ang balak imbestigahan ng Pasig City LGU. Nako. Para sa agenda Yari na tong mga to, mga babayan. Kasama na yung kila Diskaya dyan, sigurado. 11, no? Kung siyam yung kila Diskaya, di meron pa nga 2. Sino kaya yung 2 na yun? Samantala, ang kinakatakot nga ng mga babayan natin, baka makatakas itong mga kontratista na to, mga babayan. Kaya naman itong si Secretary Dizon, umaksyon na kaagad. No? Naglabas na po ng lookout bulletin. No? Itong si Secretary Dizon, mga babayan. Okay? Wala nang takas ang mga dawit sa flood control Eto na. scandal. Pinababantayan na sila sa Bureau of Immigration ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hiniling na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DOJ ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga dawit sa flood control scandal. Una sa listahan ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya, ang kanyang asawang si Grabe, may bansag na siya kaagad. Flood control queen, mga babayan. Curly at ang kanilang pamangkin na si Roma Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Hindi lang dapat sila, mga babayan. Pati yung ibang mga sangkot, no, doon sa mga nila, mga construction company na under sa kanila. Kung siyam yan, mga babayan. So lahat ng opisyal, no, mga board members, mga presidente, 'di ba? Lahat 'yun. No, dapat magkaroon ng mga lookout bulletin o mga hold departure order, mga babayan. 'Di ba? Dapat ganun yung mangyari dito. Kasama rin ang GM ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo, pati na rin ang mga kontrobersyal na DPWH officials na sina Assistant Regional Director Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ang ilang pinuno ng mga kontrobersyal na DPWH contractor damay din sa lookout bulletin. Layon nitong bantayan ang posibleng paglabas nila ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. First of all, I don't know these people, so I'm supposing because they have been called in Congress that they are still here, but we just want to make sure. No, we just want to make sure. Lookout ito, request for lookout. Wala pa namang kaso, so walang basis for a departure order. Dagdag ni Dizon, posible pang madagdagan ang mga nasa listahan kung kinakailangan. This is all part of the President's directives to hold people to account and to make sure that the department is cleansed from these people now who have unfortunately not taken care of the people's money. Makikipagpulong daw si Dizon sa mga predecessor niya sa DPWH na sina Manny Bonoan, now Senator Mark Villar, at Rogelio Singson para makuha ang kanilang insights pagdating sa pagmamanage sa ahensya. Mag-iikot din siya sa mga flood control projects sa buong bansa sa mga susunod na araw. Unang target niya, ang Bulacan. Para sa agenda. Yari itong mga nasa Bulacan. Mag-iikot, no, si Secretary Dizon. No, doon sa mga flood control projects na yan at sinasabi nga sa Bulacan, napakarami. No, at marami rin mga tawag dito, ghost project dyan po sa Bulacan, mga kababayan. At sigurado ko malamang sa malamang ang susunod yan, yung Bicol region, yung Camsor, Sorsogon, kababayan. No, iyan ang mga isusunod yan. Kaya umanda na. No, medyo kabado na itong mga gumawa ng kalokohan na to. Especially dyan sa mga flood control projects na yan. No, medyo ninenervyos na yung mga tao na yan. Diba? Ang masaklap kasi dyan, pati yung mga matitino, nadamay. Diba? Pati sila madadamay dyan eh. No, kumbaga, masama yung tingin sa kanila ng mga tao kahit hindi sila gumagawa ng kabulastugan, no, kahit hindi sila gumagawa ng korupsyon. Di ba, mga babayan? Pero dahil dito, sa mga nangyari na to, no, at sila ay nagtatrabaho sa DPWH, yung mga tao na yun, madadamay po. Di ba? Sasama rin yung tingin sa kanila ng mga tao. No, yun yung masakit doon, mga babayan. Di ba? Yung mga matitino, nadamay dahil sa mga tao na to. No, ito pong pangyayari. Itong araw na to, no, na isang pangyayaring nakakabahala, mga kababayan. No, nakakatakot po itong pangyayari na to, mga kababayan, dahil nilusob po, no, ng taong bayan
ang bahay at opisina ng mga diskaya, mga kababayan. No, grabe. Bakit po nakakatakot ito? No, dahil ito pong taong bayan ay talaga namang dismayado, no, dito po sa mga ginawa na to ng diskaya, mga kababayan. No, yung pong mga kontraktor niya na napakalaki po, no, ng na-kickback, mga kababayan. No, na nagdurusa yung mga kababayan natin sa baha, tabang sila ay namumuhay ng marangya, mga kababayan. Kaya naman yung mga kababayan natin ay sumugod na sa kanilang opisina at bahay. No, at pinagbabato sila ng putik doon. Inilabas na ang galit. No? Ang nakakatakot dito, ganito yun nangyari, mga kababayan, sa Thailand. 'Di ba? Kung maaalala natin, no? Talaga namang kaliwat kanan ng protesta ngayon doon. Dahil po sa mga nangyayaring malawakang korupsyon sa kanilang bansa. No, nakakatakot dahil baka mangyari ito dito sa ating bansa. No? Sugurin yung mga taong involved sa korupsyon. No? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick na po ang subscribe button dyan sa ibaba. At pakilike naman po ang ating video ngayon. Kayo po ba sang-ayon dito sa ginawa nito ng ating mga kababayan, no, na sumugod, no, dyan po sa compound ng pamilya Diskaya? Kababayan, nagprotesta sila. No, at sinabihang magnanakaw at binato ng putik, no, yung kanilang gate. Halos gibayin nga po yung gate dito sa video na to, mga kababayan. Okay, so ito, panoorin natin, no, itong video na to, itong balita na to. Okay. So yun yung part ng video na kung saan, no, pininturahan nila, no, ng magnanakaw yung gate po ng mga Diskaya diyan sa Pasig. No, talagang galit na galit sila. Dismayado sila, mga babayan. No, alam nyo, kung sa buong bansa mangyayari to, talagang grabe, no, ang kaguluhan, no, na mangyayari. Dahil po yan sa malawakang korupsyon, mga babayan, lalo na dyan sa DPWH. Diba? Ito yung isang video. Bayan muna. So, grupo to ng Bayan Muna Party List, mga babayan, yung bandera nila. Grabe, no? Halos gibay nila yung gate ng opisina ng mga Diskaya, mga kababayan.
kababayan. Talagang ang gusto nila, ikulong po itong si Diskaya, si Sara Diskaya, mga kababayan. Di ba? Sa nakita natin, no, yung mga ganito palang kaso, no, pwede silang sampahan, no, ng malakihang kaso, mga kababayan. Di ba? Si Wawaw Builders nga, masasampahan ng kaso eh. Di ba? So ito pa, mga kababayan, ang sagot ng Malacanang diyan po sa nangyari na yan, no? Good morning, Yusek. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga Diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Actually, malaking babala na to sa lahat. Ito nga nangyari na to na meron nagwelga na ganyan, may nagrally, mga babayan, no? Malaking babala to sa lahat ng mga involved. Now, pagdating po dyan sa flood control scandal na yan, mga babayan. Dahil walang ibang pwedeng lusubin, no, itong mga nagrarally na to, kundi yung kanilang mga opisina at kanilang mga bahay. Diba? Yun yung mga pupuntiryahin ng mga yan eh. Okay, ang masama lang dito sa ganitong senaryo, mga babayan, kapag hindi ito naagapan ng ating gobyerno, no, maaaring samantalahin naman ito ng mga tao, no, na gustong patalsikin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Pwede nilang samantalahin 'yan eh. 'Di ba? Pwede nilang gamitin yung galit ng tao. Pwede nilang gamitin yung mga tao na 'yan. Pwede silang kumuha ng ibang tao, no, na magagamit nila, no, para magsagawa ng mga ganitong klaseng protesta. Pwede rin silang magtanim ng mga tao nila, no, doon sa mga nagpoprotesta at humalo at sila ang mag-umpisa ng kaguluhan. Diba? So, medyo nakakatakot to. Kaya nga yun yung sinasabi natin. Nakakabahala po, no, yung ganitong mga pangyayari. Yung mga ganitong klaseng rally, no, laban po dyan sa flood control projects na yan at sa korupsyon, no, dito sa ating bansa. Pero ang ginagawa ng ating gobyerno, mga kababayan, kaya nga in-expose yan eh. Di ba? Kasi kung hindi gusto ng ating Pangulo na maayos yan, no, hindi i-expose yan. No, hindi ilalabas yan ng ating Pangulo. Di ba? Bakit ko pa ilalabas yan? No, kung ako yung Pangulo, bakit ko ilalabas yan? Kung alam ko na magkakagulo at posibleng mapatalsik ako. Sipin nyo nga yung maigi. Di ba? Yan, nilabas yan ng ating Pangulo para malaman ng taong bayan, para malaman ng ating mga kababayan, no, ng mamamayang Pilipino na may ganyang nangyayari. 'Di ba? Na merong korupsyon na nangyayari. Napakalaking korupsyon na nangyayari. No? Kailangan niya i-expose eh. No, para malaman natin sino ba yung mga involved diyan? Mga politician ba? Sino-sinong mga politician? No? Ano-anong sangay ng ahensya? 'Di ba? Sino-sino yung mga involved sa mga ganyang korupsyon, sa mga ghost projects, kaninong proyekto 'yan? 'Di ba? Kaya yan in-expose ng ating Pangulo, no, para malaman ng taong bayan dahil dapat malaman ng taong bayan. No, hindi niya itinago.
Di ba? Ngayon, kung sinasabi nila, bakit ngayon lang? Well, siguro nagtaka na yung ating Pangulo. Di ba? Na talagang bilyon-bilyon na yung nawawala. At kailangan na malaman ng taong bayan at hindi na niya hahayaan pa. No, na mahabang buhay na maitago yan hanggang sa mga susunod na administrasyon. Di ba? Eh yung dating Pangulong Duterte nga, sinabi niya eh. Di ba? Nalagana. Pero wala siyang ibang ginawa. Sinabi lang niya na gano'n, pero wala na imbestigahan. Di ba? At nagpatuloy pa sila. Hanggang ngayong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, eto, isang babalato sa lahat, no, na mga gumagawa ng ganyan na habang nandiyan dyan ang ating Pangulo, no, mag-isip-isip na kayo. No, na kung gagawa pa kayo ng kalukuhan. Di ba? Masaklap lang dyan, baka gumawa sila ng hindi maganda, mga babayan, no, at talagang pilitin nilang mapatalsik yung ating Pangulo. Di ba? Mag-isip sila ng paraan kung paano mapapatalsik para mapagtakpan, no, yung kanilang pansariling interes. Dahil napakahirap niyan, mga babayan. Di ba? Madadali sila. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.